good evening guys. So, magsa-start tayo ngayon mag-flash about sa HG 8145 RO24. Ngayon is magda-download muna tayo sa link na ibibigay ko. So, antayin lang natin. Habang nag-aantay, make sure naka-reset yung router na ipa-flash natin. So itong akin is naka-reset na, so ito turn on ko muna. Ang gamit ko lang pala is naka USB 2 lang ako kasi wala itong base LAN na laptop. So patungong LAN 1 ng router natin. So, yun, done na. So i-extract lang natin. Right click yan. Right click, tapos extract here. So click finish, run. Click yes. So yun, tayo na natin. So kapag wala kayong license, so pwede tayo mag-avail kay Sir Rico Alcala. PM nyo lang yan sa Facebook. Itong Facebook page, Facebook account ni Rico Alcala. Balik tayo dito. Input ko muna yung license ko. Tapos make sure naka-on yung wireless or network nyo. May internet kayo. So click activate license. So yun. Para malaman natin kung anong software version ng ating router, click lang natin itong baba natin, itong software detector. Click natin. So meron itong reminder, paki-reset po ng new router. Basahin nyo lang po ito. Then pag na-reset nyo ng router, click nyo lang tong yes. So sabi dito, no LAN connection detected. So check natin yung LAN natin. Tayo sa control panel. Network and internet, network and sharing. So wala dito na detect na Ethernet. So disconnect natin itong wireless natin. So check muna natin dito. So nag-unplug and plug lang ako. So yun, nadi-detect na. So pwede natin mag-proceed dun. X muna natin. Tapos software detector ulit. Click yes. So yun, sabi rito is switch to RO22 tab and proceeds to step 1. So nag-switch na ito. Automatic ito mag-switch from RO22 to RO24. Wag mo, di na kailangan mag-switch. So proceed tayo sa step 1. Click natin tong enable SSH. Check natin tong do not show this again. Accept and proceed. Tayo lang natin. So sabi rito done, proceed to step 2. So click natin tong upload step 2 natin, upload firmware. Click lang natin. So aantayin natin tong lalabas itong firmware. Uploaded successfully, waiting for device to restart. So nag-reboot yung router natin. So titingnan nyo. Ito sabi rito waiting for device to boot up. So antayin lang natin. Rito done, device is restarting. Proceed to step 3. So click natin tong step 3 natin. Kung ano yung sinabi sa console, yun din ang yung susundin natin na kung anong step na tayo. Step 3, madali lang ito. Ayan. Settings after waiting for device to restart. So nag-restart ulit yung router natin. Antayin lang natin mag-boot up.
sabi rito. So step 3 na tayo. Matatapos na ito. Malapit na sa step 4. So, sabi rito proceed to step 4. So proceed tayo sa step 4. Main frame. Click natin tong step 4. So antayin natin to mga 1 minute and 30 seconds. Tayo na natin. Yun, uploading firmware, please wait. So yun, boot up lahat. Sabi rito sending reboot to command. So ayun, nag-reboot yung router natin. Antayin lang natin mag-boot up ulit. Ayan. So ayan, this device is back to online. So waiting for firmware policy. Antayin lang natin mga 40 seconds ata to. Sabi doon, proceed to step 5. So click natin tong step 5 natin. Yan, click natin. So tignan natin yung router if nag-boot up na ba. So ayan, nag-boot up. Click yun ha. Tayo lang natin. So ayan, tayo lang natin mga ano lang to na 30 seconds bago matapos. So ayan, enable. So balik tayo sa console. So sabi proceed to step 6. So click natin yung step 6 natin. Ayan. Antayin na ito mga 1 minute nito. Sabi rito all steps done, devices online. Ito. So, sabi proceed to modem utilities. Dito yung modem utilities. Tapos i-click yung access telecom admin. Yun. Mana. So, may wala na ito. Yan. Tapos, 1. Pwede na magpagbilan. Import yan. Tikal. Yan na muna guys. Thank you. Salamat.